Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Ito na nga ba yung sinasabi natin mga babayan as expected. Kagaya po ng sinasabi ko sa inyo, no? Ilang araw po bago itong nalalapit na hearing ni VP Sara ng kanyang impeachment sa House Committee on Justice. Kagaya po na sabi ko sa inyo, dadami pa po mga kababayan ang mga tao o supporters po netong si Sara Duterte ang maglalabasan para pigilan po itong impeachment ni Sara Duterte. Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong klaseng reaction video. Alright? Okay, so shoutouts pala sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay. So ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil ilang mga supporters po netong si VP Sara Duterte ang nais daw pong sumali no sa petisyon na ihinto ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Kumikilos po sila ngayon mga kababayan, no? Sabi ko sa inyo di ba? Na nakaraang vlog natin, hindi po titigil yan hanggat hindi po dumarating yung araw ng impeachment netong si Sara Duterte. Talagang pipilitin nila, mga babae, no? Na mahinto po yung impeachment na yan. Kung kayo po ang tatanungin, dapat po bang ihinto ang impeachment netong si Sara Duterte? No, i-comment nyo po dyan sa ibaba yung inyong mga opinion. Right? So ito, panoorin natin itong balita na to at pag-usapan natin mga kababayan. Right? Let's go. We deemed it proper to intervene to express our deep concern regarding this ongoing grave abuse of power and arbitrary exercise of powers. Grabe, no? Grave abuse of power daw, mga babayan. No? Tinatawag nila o sinasabi nila na yung impeachment laban kay Sara Duterte ay grave abuse of power daw, mga babayan. Hindi po ba sumusunod lang itong House Committee on Justice sa kanilang mga tungkulin, no? Nagawin, mga kababayan, ito pong impeachment na to. 'Di ba? At hindi po ba ang ginagawa ng House Committee on Justice ay sinusunod lang nila kung ano yung inuutos, no? Na mandato ng saligang batas at ng Supreme Court. Kung maalala natin, last year tumakbo si Sara sa Supreme Court. Anong sabi? Hindi daw po siya pinasagot. No? Hindi daw po siya pinasagot ng committee, no? Diyan sa kanyang impeachment. Ngayon, sinusunod po yan ng House Committee on Justice. Pinapasagot sila. No? Takbo na naman sila sa Supreme Court. Reklamo na naman sila, mga kababayan. No? Kasi nagkakaroon na daw po ng mini trial. Tapos ngayon sasabihin ninyo, grave abuse of power? Grabe! Buo ang loob ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte mula sa iba't ibang sektor na tulungan ang kampo ng bise na ipatigil ang nakaambang impeachment proceedings laban dito sa House of Representatives. Sa kanilang inihaing petition and intervention, nais nilang makabahagi sa kaso dahil ang magiging desisyon ng Supreme Court kung hahayaan o pipigilan ang impeachment proceedings sa Kamara ay may epekto umano sa kanilang constitutional interest bilang mga Pilipino. Grabe, no? Constitutional interest bilang mga Pilipino, mga babayan. Paano naman po yung ibang mga Pilipino na gusto po, no, na ma-impeach itong si Sara Duterte? Hindi lang kayo ang mga Pilipino. No, wag niyo sabihin na bilang Pilipino. No, kasi karamihan ng mga Pilipino talaga gusto pong ma-impeach itong si Sara Duterte at gustong gumulong ito pong impeachment process na to. No, itong impeachment hearing na to. Kasi kung wala talagang tinatago si Sara Duterte, bakit hindi niya sagutin 'yan? Mga babayan. 'Di ba? Hindi ba dapat pinupush nga nitong mga DDS na to?
no, na matuloy yung impeachment hearing na yan, kaysa pigilan yung impeachment hearing na yan. Bakit kanyo? Sino po ba ang nagsampa ng kaso kay Duterte, kay dating Pangulong Duterte, kay Digong? Di ba si Trillanes? Na ngayon nasa ICC na si Digong. Sino po ang nagsabi na mayroon pong malalaking halaga ng pera sa bank accounts netong mag-ama na to? Netong si Sara Duterte. Di ba si Trillanes? Di ba galit na galit kayo kay Trillanes? No? Ngayon, sino ba ang mapapahiya kung sakaling magtuloy-tuloy ang impeachment hearing at mailabas yung mga bank accounts na yan at mapatunayan, no, na walang laman yung mga bank accounts na kagaya sinasabi ni Trillanes? Di ba dapat mapapahiya si dating Senator Trillanes? Di ba dapat mas natuwa kayo? Kasi galit kayo kay Trillanes eh. No? Ngayon, pag lumabas, no, na mali yung sinasabi ni Trillanes at napatunayan, no, na wala talagang laman yon, di ba? Nasabi nyo na nagsisinungaling si dating Senator Trillanes. Kaso hindi ganun eh. Pinipigilan ninyo na mag-proceed ang impeachment hearing. Diba? Kaya mas lalong gustong malaman at dapat malaman ng taong bayan, totoo ba yung mga sinasabi ni Trillanes? Diba? So doon pa lang, magtataka ka na, mga babayan, bakit pinipigilan? Galit ka kayo kay Trillanes eh. No? Kung mapatunayan na walang laman yan, di nakabawi kayo kay Trillanes. Kaso hindi, mukhang totoo yung sinasabi ni dating Senator Trillanes dahil pinipigilan ninyo itong impeachment hearing na to at pinipigilan ninyo ang pagbubukas, no, ng mga bank accounts ni Sara Duterte. Ganon kasimple. Diba? Tuloy natin. Dagdag pa nila, hindi mapapabagal ng kanilang intervention ang proceedings ng korte, kundi makakatulong pa umano sa SC na makakuha ng perspektibo ng publiko, lalo na Perspektibo daw ng publiko, mga kababayan. at naniniwala sila na ginagamit lamang ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito para pahinain ang kredibilidad ni VP Duterte at pigilang makatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Nako, ayan. Lumabas na ang totoong motibo nila, mga babayan. Dito, parang lumalabas, mga babayan, na parang sinisiraan nila yung Committee on Justice. Parang gusto nilang sirain yung kredibilidad ng Committee on Justice. Diba? Parang ganun yung lumalabas dito, mga babayan. Ha? Tandaan ninyo, ulitin natin kung ano yung sinabi nila. At naniniwala sila na ginagamit lamang ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito para pahinain ang kredibilidad ni VP Duterte. Ginagamit daw ng House Committee on Justice ang kapangyarihan para pahinain daw po, no, etong si Sara Duterte. Bakit? At pigilang makatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Pigilang makatakbo sa 2028 election. Andun na. Andun na, mga babayan. Yung politika. Sinasabi ko, diba? Lahat po ng gagawin nila ngayon, mga babayan, ay politically motivated at konektado sa 2028 election. Ngayon pa lang nangangampanya na sila, mga babayan. Ngayon pa lang kumikilos na sila. Imagine ninyo, sila yung sigaw ng sigaw, mga babayan, na si Pangulong Bongbong Marcos daw ayaw na bumitaw sa pwesto. Pero sila yung ngayon pa lang nangangampanya na. Sino yung takam na makaupo sa pwesto? 2 taon pa na dapat magtrabaho pero ngayon pa lang nangangampanya na kayo. We then urge the Supreme Court to sit through this charade and uphold the Constitution. Uphold the Constitution, mga babayan. Ginagawa na nga po yan, no, ng House Committee on Justice. Yung Constitution na yan. Diba? People deserve accountability, not deserve accountability. Deserve talaga, no, ng accountability, mga babayan. Kailangan po, mga babayan, yung accountability na yan. Kung may kasalanan si Sara Duterte, kailangan po maging accountable siya doon sa kanyang mga ginawa.
'Diba? Hindi sapat no na mag-resign siya, mga babayan. Dahil kung nag-resign lang po itong si Sara Duterte, posibleng gawin pa po niya uli yan. 'Di ba? Kaya po yung impeachment na yan, mga babayan, ay gusto nilang pigilan. Bakit? Unang-una kasi, no, hindi lang po yung makukulong si Sara eh. Hindi na po siya makakatakbo sa any office, mga kababayan. Pagka siya po ay na-impeach. Yan po yung kinatatakutan nila. Hindi ba dapat mas gusto ninyong maging matuloy itong impeachment na to? Para mas makita natin kung may tinatago ba itong si Sara Duterte dahil gusto niya tumakbo bilang Pangulo eh. Di ba dapat maging transparent siya kung gusto niya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas? Hindi ho kaya ang pangit, di ba? Na ang itatakbong Pangulo ng Pilipinas at magiging Pangulo ng Pilipinas may itinatago? Di ba? Politically motivated, which Politically motivated daw. Sabi sa inyo eh. hunts just to pin down Vice President Sara Duterte. Ngunit para sa isang miyembro ng House Justice Panel, maituturing na panggugulo lamang ang panibagong petisyong inihain sa Korte Suprema. Panggugulo lang. Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Doon na lahat po, mga babayan, ang kanilang ginagawa ay panggugulo lang doon sa proseso po. Diba? Bakit hindi nyo hayaan tumakbo yung proseso at malaman natin kung totoo o hindi yung mga akusasyon kay Sara? Diba? Bakit nyo pinipigilan? Constitutional naman yung ginagawang proseso na yan. Marami ng abogadong magagaling na nagsabi, nasa konstitusyon yan. Diba? Pero pinipigilan nyo pa rin. Tingin ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago dito po sa bagay na ito. At lagpas pa ho rito ay wala ho silang dinagdag na kahit anong punto. Sa totoo lang. So tingin ko katulad ng mga nauna pong petition po ni Atty. Torion, tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case. Para maano lang, malihis lang yung atensyon ng taong bayan, mga babayan. No? Nililihis lang nila yung atensyon ng taong bayan. Ginugulo nila yung atensyon ng taong bayan. Diyan sa impeachment na yan. Sinisira nila. Kagaya po ng mga ginagawa nila ngayon na pagpapakalat ng fake news. No? Napansin niyo sunod-sunod yung mga fake news ngayon? Di ba? Kasi nga gusto nilang ilihis yung atensyon ng taong bayan dyan sa impeachment eh. Samantala, umaasa ang interveners na ia-admit sila sa petisyon at maglalabas pa rin ng SC ng Temporary Restraining Order. Ito'y sa kabila ng pagbibigay ng Korte Suprema sa Kamara ng 10 araw para magkomento sa naunang mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings. Wala, 10 araw. Ilang araw na lang, mga babayan, hearing na ni Sara. So, pwede pa mag-proceed yung hearing bago sumagot yung Kamara. 'Di ba? So, ito, tignan natin ito isang balita dito, mga kababayan, no? Para mas malinawan tayo, no? Kasi yung mga congressman po, mga babayan, no, dismayado na rin po sa di umano panghihimasok po ng Korte Suprema. Diyan po sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? O, tuloy natin. Kasi nakakapagtaka, no? Lagi siyang tumatakbo sa Korte Suprema, no? Sumusobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP. Actually, nakikita ko talaga, ginugulo lang nila yung impeachment. Ginugulo lang nila. Kaya pabalik-balik sila eh, no? Sa Korte Suprema. Mga babayan. Gusto lang nilang guluhin yung batas. Gusto lang nilang guluhin yung Korte Suprema. Pati Korte Suprema, mga babayan, no, ay ginugulo po netong kampo ni Sara Duterte. At the same time, mga babayan, nalilito na rin yung taong bayan. No? Tama nga yung sabi ni Ridon, panggugulo po yan, yung ginagawa nila na yan. Sara sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. This
Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment complaints ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstepping na nga ng separation of powers ng executive, judiciary, and legislature yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila sumusobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, no? Na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch. Ito yung isa nakikita ko dyan mga babayan. No? Gusto mangyari ng parang ginagawa ng kampo nila Sara Duterte. Ang pinag-aaway nila, Supreme Court at saka yung House Committee on Justice. Parang ganun yung ginagawa nila. Kasi kung nakikita ninyo mga babayan, parang nagkakainitan na rin etong dalawang departamento na to. Magkaiba naman po sila. Diba? Magkaiba po yan Yung Supreme Court tsaka etong House Diba? So parang ganun yung gustong gawin netong mga to. Pag-awayin etong dalawa na to. At pag nag-away sila mga babayan at inaway po ng Committee on Justice ang Korte Suprema, syempre, babawi ang Korte Suprema. So, posibleng kumampi ang Korte Suprema dito po kay Sara Duterte. Diba? Taktika, mga babayan. Guluhin ang impeachment, guluhin ang House Committee on Justice, pag-awayin ang Korte Suprema at House Committee on Justice, mga babayan, para po mapigilan itong impeachment ni Sara Duterte. Or, pumanig po sa kampo ni Sara Duterte, ito pong Korte Suprema. Pwedeng ganun po yung ginagawa nila ngayon. Kasi kung mapapansin ninyo mga babayan, sunod-sunod yung binibigay nilang pressure sa Korte Suprema. Sunod-sunod yung pagpapasa nila ng petition sa Korte Suprema. Diba? Puro sinasabi nila unconstitutional yung ginagawa po ng Committee on Justice. Diba mga babayan? What if kung ang gawin ng Korte, hindi ba nakakahalata yung Korte Suprema dito? What if ang gawin ng Korte Suprema mga babayan is ipabayaan na lang itong Committee on Justice? Kasi kung hindi sila nakakahalata mga babayan, panahon na para obserbahan siguro nila kung ano yung ginagawa nitong kampo ni Sara Duterte. Di ba mga babayan? Panahon na para makita nila siguro kung ano yung totoong motibo sa mga ginagawa po ng mga abogado o kampo nitong si Sara Duterte tungkol po dyan sa impeachment case na yan. See? So another delaying tactics na naman. Kongreso. Kaya nga, ang sumatutan nito, dahil sa panghimasok ng korte kahit yung sa mga detalye na ng rules ng impeachment ay napagkakait sa publiko. Kahapon naglabas ang Diba? Proseso nga yung impeachment na yan mga babayan. No? Tapos pilit nilang hinaharang. ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong inihain ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ng mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang PR1 na issue ngayon, tuloy ang malalabas na ebidensya, tuloy ang malalabas na katotohanan. Ganito rin ang posisyon ni Actually, isa yan sa gusto nilang pigilan, no? Yung paglalabas sa mga ebidensya, especially yung mga magiging statement po netong si Ramil Madriaga. So, meron pang Lunes, mga babayan. Tandaan natin. Bukod sa weekends, meron pa pong Lunes. No, abangan natin kung ano yung mga mangyayari sa Lunes. ni House Speaker Bogie D. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Inaasahan na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga ipinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagban umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ito na yung isa sa kinatatakutan nila, si Ramil Madriaga, mga babayan, no?
So, ito mga babayan, sabi po dito ni Representative Terry Ridon, hindi pa po pwedeng magdiwang ang supporters ni Sara Duterte. Kasi tuloy nga po yung impeachment eh. Okay, so ito panoorin muna natin to. Nung lumabas yung balita, para sabi, oh, for the second time, parang umaksyon agad ang Korte Suprema sa sa hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero kapag nga naman inaral mo na, parang lumalabas na it only means tuloy na yung sa 14 kasi 10 days na may binigay na palugit para kayo sumagot doon sa sinasabi ng Korte Suprema, di ba? Kailangan natin maging malinaw. Sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito eh. Dalawang bagay po yung unang dapat dinawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong initial na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat po ng mga dokumento, SALN, BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth. Isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there from 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong panig. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Ibig sabihin, o sige, sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Ibig sabihin, pwede pa nila itong i-dismiss outright. So, hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi nung kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam. No? So, meron sa jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung magpapakita sila. But, bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para magpresenta ng kanya pong mga ebidensya. And what will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung mismong proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should. No? So, magkakaroon po ng presentation nung pong mga dokumento na kinakalap po from the subpoenas sa confidential funds, doon po sa video documentation on the threat against the President, at yung po relating to unexplained wealth. Okay. Kung Terry, please correct me if I'm wrong ha. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasabi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa who mentioned na ang problema kasi kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasabina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos, ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-presidente, baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya. Hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na hindi nila hawak, di yun ang yun. Ano? Pero kailangan natin maglinaw bakit kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth. And underreporting or overreporting po ng SALN. Yung atin po nga pangalang Pangulo when she was Vice Mayor, and now as Vice President. Kasi doon naman natin makikita yung paglago po ng net worth ng atin po nga pangalawang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. So ibig sabihin, doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talaga malayong-malayo from 88 million, edi underreported yung hindi ba? Yung mga ganun po. I see. Pero kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi na siya, lagpas siya ng 10 years May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron man. I'm quite certain po yung 2016 to 2024, meron namang kopya po yung ombudsman And more importantly, yung po 2022 to 2024, I'm quite certain, meron po yung ombudsman kasi sila mismo yung naglabas nun
in the last few months. Kung yung binasa kong item kanina, no, ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, buong House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion and voting bago pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? No, I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, bali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Sabihin, ano yung tingin mo dun sa sinasabi ng kabilang partido? So, mas maano yan, it's a lighter order than asking to explain. So, I think the precise explanation should be, hindi sila pinagpapaliwanag, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer to that particular point. Okay, so yan mga kababayan, ano? So, ano pong masasabi ninyo dito ngayon? Okay, comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.